I have here a copy of comparative statement of revenues, the report on collection for Manila Traffic and Parking Bureau. Wala ho ba si Director Jokno? Wala, no? So we have an actual collection as of September 30, 2024. Ang atin naman hong estimated revenue sa mga e-trikes natin, hindi naman tingin ko ganun kalaki. So 8 million out of 250 million na dapat makolekta ng MTPB annually. So hindi siya ganun ka... Yeah, 3% lang siya, pero ibig ko sabihin, Councilor, tingin ko naman sa 8 million, mga mag-estimate lang tayo ng kalahati. So 1.5% mababawasan. So just to para lang mapagbigyan natin yung ating mga seniors and PWDs, of course, para naman sila ho ay malibre ng sakay. So just for the record, meron ho tayo ngayong 120 na e-trikes pa naman na gumagana, at hopefully yung iba kaya, ano kaya sana ang malaman natin ano yung sira ng iba para kung sakali makapag-alat tayo ng budget. Okay, can I call on Mr. Clyde Manzano to enlighten us about the status of other e-trikes in that area? Yes, Your Honor. Good morning po. Your Honor, yung most of the e-trike po kasi talagang masabi po natin na kinatay na. Pinesa-pyesa na siya. What do you mean kinatay po? So, nag-start po kayo doon, kailan po? Nag-start po sa e-trike is nung September 10. Lately lang po. Ano po yung na-turn over sa inyo? Na record? Wala po yung turnover na record po sa akin eh. Wala pong nabigay sa akin eh. Kasi may pinalitan lang din po ako na in-charge po doon. So, gusto ko malaman, bago po nabigay, ito pong e-trike na to, kay Erap pa ho to, no? Kay Mayor Erap, nag-start. Meron na ba kayong idea ilan ho ang original na e-trike na gumagana nung nagsimula pa lang to? Your Honor, yung original po na e-trike na gumagana before is 280 daw po. Pero now po, ito po yung kay Mayor Erap pa? Yes po. Pero sa ngayon po, Your Honor, yung unti-unti po na inventory po namin... Yung kay Yorme po, ilan ho ang natira? Wala po kaming idea nung kay Yorme. Ilan po kaya yung gumagana sa 280? Sa 280. Sa ngayon po, Your Honor, masabi ko ang gumagana po. Yung after po, nung yung kay... ERAP 280. Opo. Pero originally ho, ilan ho ba ang dinonate sa atin ng DOE? Ma'am, meron ho ba kayong idea? Alam ko galing ho to sa DOE, di ho ba? So ilan ho kaya ang, meron ho ba tayong deed of donation para magsimula ho tayo mismo doon sa simula? Your Honor. May I be recognized? Okay. I'm just curious. Can I ask among the officers of the City of Manila, who is responsible for the number of inventory of the e-trikes in Manila? Your Honor, yung sa inventory po, ang in-charge po is sa MTPB. Is it MTPB, MTRO, or what office or bureau is in fact handling? Is it CGSO? CGSO. If it is CGSO, if there are some missing e-trikes in the city, who will be answerable with regards to the inventories? Your Honor, ang in-charge po sa inventory is TMU. TMU. Under po ng MTPB po. Meron po ba tayong list coming from the TMU? Kung ilan po yung na-turnover nung panahon ni Mayor Erap at na-turnover naman po ngayon nung panahon ni Mayor Isko papunta kay Mayor Hani, at ilan na lang po yung natitira ngayon? Your Honor,
Ano? Councilor Nino Rod Taksamana. Yes, tulungan ko lang po magpaliwanag ang kasi people here are just came from the office recently, very recently. Pero medyo alam ko po kasi yung istorya dahil naging author nga po ako niya noong 2019. Yung 280 po kasi na pinalabas natin yon for livelihood projects. Nung na-turn over po sa pamumuno po ng dating administrasyon ni Isko Moreno, ang presumption ko rin po, siyempre 280 pa rin po. Kasi po yun yung livelihood projects. Lamang po sa ngayon, in current date and month, ang nagiging problema po ng e-trike sa totoo po, wala pong official turnover. And I heard that recently, Ms. Telma from CGSO resigned or hindi po ba nag-retired. So, as far as I know po, Mr. Toti Diokno na officer ng MTPB ay nakipag-coordinate na po sa CGSO to give him the exact list po. Apparently, unfortunately po, hindi po naganap hanggang sa ngayon po. So, ako po, kagaya po ng sinasabi po ng ating kagalang-galang Councilor Macario Lacson, I would also suggest to Mr. Toti Diokno to write also the new chief, hindi ko po alam kung sino, ng CGSO, to give us the whole inventory po ng e-trikes. Kasi po talaga po sila lamang ang nakakaalam. Alam po ninyo, it's sad to say na talaga po wala namang original na may-ari ng e-trike. We did not give any authority or any certification for the ownership. Nag-umpisa po ang e-trike ng livelihood projects na yan. Ang command lang po sa atin, ang directive sa atin, kasi since it's for livelihood projects, yung 280 ay hati-hatiin sa lahat ng distrito. Ang ibig po sabihin, kung yung 280 na yon ay dapat maging comparative doon sa numbers ng populations ng distrito. Kung halimbawa po, 30 sa 1 o 25 sa 2, basta po ubusin yon at igawin pong equal, hindi naman equal sharing, kundi may sharing po lahat ng distrito. Yun po yung talagang original noon. At ang ginagawa po ng dati, ng e-trike officers natin noon, ay ang una po kasing qualifications niyan ay they have to have a professional driver's license. Yun po ang unang-una. Certifications na sila ay indigent, na sila ay walang trabaho, kaya nga po livelihood projects ang ginawa ng city. Yan po yung una at pangalawang kailangan. Ang tapos po, ang binibigay po natin sa mga e-trike drivers is certification lang that they have the unit, but it's not the ownership po. Wala po tayong gano'n nakagaya ng ina-MR natin sa ating mga konsehal, ating mga direktor ng opisina, naka-MR po sa atin yan. Yung po sa e-trike na livelihood, wala po. Nakalagay lang po doon na sila ang para po yung ang ginawa po parang privileged people that they can operate po yung e-trike. Ang nangyari nga po ngayon, ang laki po ng problema nila Mr. Diokno dahil ang nangyari po, yung mga e-trike po ay na-handle through different tao na po. Yung original po na may-ari na pinagbigyan, well, it is pure allegation. Pure allegation that hindi ko po alam kung i-quote nyo pa o hindi, but it's recorded. Allegedly, uulitin ko na lang po, allegedly ay binenta ng taong may hawak ng 40, 50, 70. Kumbaga yung rights niya to operate the e-trike ay binenta sa another person selling it to another person and to another person. Yan po yung problema ng e-trike ngayon. Kaya po ang ginawa po ni Mr. Diokno is to make an official letter to all the drivers to submit themselves to the final verifications on how they acquired the e-trike now, Your Honor. Yun lang po ang paraan natin para malaman natin kung sino talaga ang legal
na mayroong authority na mag-operate ng e-trike, Your Honor. Kasi ang isa pa pong problema natin ngayon, some of the operators of the e-trike, they don't even have licenses, Your Honor. Wala po silang professional driver's license. First and foremost, yun po yung unang-unang requirement natin. Pinipilit po ng MTPB ni Cesar Toti Diokno, andyan na po ang ating consultant, si Chairman Borboy Santiago, nalinisin po talaga nila lahat yan. Ako naman po, ang part ko lang ay give them some suggestions on how to do it properly na hindi naman po malalagay sa alanganin ang lungsod ng Maynila, Your Honor. Kaya po marami pa pong kailangang ayusin, kailangan po namin malaman kung sino talaga may nag-handle ng e-trike kasi marami pong e-trike na nakuha namin sa kalsada na lamang, Your Honor. At iniwanan na lamang po. Nakakalungkot dahil ang mga e-trike po na iniwanan sa kalsada ay unserviceable. Na kailangan nyo pa pong ito papunta sa motor pool po natin, Your Honor. Pero having said that po, ako po ay nananalig na sana po maipasa natin to kahit kokonti na lamang po ang nagpa-play natin, makapagserbisyo po ang lungsod ng Maynila sa higit sa nakakarami. Wala pong halaga ang 4 million pesos, Your Honor. Ang mahalaga lang ay makapagserbisyo tayo ng lungsod, sa lungsod ng Maynila sa mas nakakaraming tao na nangangailangan ng ating serbisyo. Salamat po, Your Honor. Additional po, Your Honor. Ang bumabiyahe po na e-trike ngayon is 210. Yung last inventory po namin. Kailan ho yan? Yung 210? As of ano yan? Date? As of last week lang po. Tapos meron po tayong additional na 3 ngayon. So 210 e-trikes ang inventory nyo? Yes po. So ilan po yung gumagana? Yung pong 210, yung po yung gumagana. 210. Ang gumagana Hindi po. 120. Hindi po, 210 po. So 210 po. Pero base dun sa report ni Ma'am Jazz, out of 120 lang po yung nagre-remit. Dok, nandyan yung Hertoda? Nandyan? Ngayon lang. Wala. Para po sa exact figure, later po, isabit ko po sa office nyo, Your Honor. Yung exact. So pag nagbayad do sila, ma'am, per ano na Kasi ho per yan, o- MTPB na ho, through MTPB na ho, i-remit sa inyo. Wala hong mga itemized na nakalagay. So wala hong report. So by bulk na lang mo ba nire-remit sa inyo? Like for example, as of ang collection natin September 30, 4.9 million. Ito po ba ay through department to department na lang, like MTPB, under the Tri-Wheel Management Unit? Yan ho, Ang pagkaintindi ko po, meron pong order of payment na ini-issue sila. So, ang OR po talaga per individual. So, wala pa akong idea kung may body number. ano po yung order of payment, ma'am, na... From ano po yun? From e-trike. Ito po, sa Tri-Wheel Management Apo, Unit po. Apo. Meron po silang ini-issue na order of payment. Ayun po ang basis ng collection. Can we... yan nga eh. So, ma'am, can you use the microphone? Ang pag-uusapan po ba TODA po o e-trike? Kasi ang... Ma'am, let's focus first dun sa inquiry ko po. Wala ho tayong pinag-usapan TODA rito. Nasa e-trike po tayo. Kasi po yung inaano ni ma'am is yung OR po na yun. Ma'am, kanina pa ho yun. Nandito po tayo, ma'am, sa iba ho to. Ibang item po tayo. So, nakita ko kasi nagtaas kayo ng kamay eh. So, ngayon po, sa inyo rin ho ba yung Tri-Wheel Management Unit? Hindi sa inyo? Kanino po yung Tri-Wheel Management? sa Kasi amin wala po. ho si Director dito eh. Nag-usap kami last week na mag-attend siya. Kaya lang, message ko ngayon. Nasaan kaya? Meron no ba? Matawagan nyo? Kasi more on sa department niya yung concern dito eh. So I was expecting that
he will be the one enlighten us about all these issues regarding e-trike, TODA, mga federation. So since wala, kayo na lang ho. Okay. Kayo ho ba under Tribal Management Unit? Yes, sir. Paano nyo ho nire-remit ito, ma'am? Yung, kunwari, as of collection niya daw po, September 30 is 4.9 million. Regarding e-trike po ba ito, sir? Yes, e-trike. Okay. Pakilala muna kayo, ma'am. Yes, Marisa Caluya po, under Tribal Management Unit po. Good afternoon po. Ay, good morning po sa inyong lahat, sir. So, yung remittance po ng e-trike, we really don't know the operation regarding that, sir. So, yung previous niyan, wala po kaming idea paano yung remittance nila sa CTO. Previously, sino po yung naka-designated po under the Tribal Management Unit? Diyan sa posisyon. Okay, si Sir Martin Garcia po. Sir Clyde, kaya niyo please. Sir, yung sa collection po ng boundary, every Monday po, sumusundo po kami sa Treasury Office ng para dalhin po sa kada station po, para po magbayad yung mga e-trike driver ng kanilang boundary. Okay. Yun po yung procedure So po. ngayon yan. Apo, yung ngayon po. Yung tinataw natin yung previous. No idea po, sir. Oh, we really don't know, sir. Anyway, kasi kaya ako ho tinatanong itong mga important issues na to kasi mababawasan ho tayo ng koleksyon sa city. So kailangan i-justify ho natin sa mga kasama ho nating konsehal sa pag ito po'y napasa na, marami naman ho magtatanong, bakit? Ay, kailangan ho i-justify ho natin this will decrease po yung collection na from dati na estimated natin 8 million. Ngayon, pag pinasa ho natin magiging kalahati, 4 million. Okay. So, 3% lang naman ho yun according to our City Treasurer's Office. Pero kung maging 4 million, 1.5% na lang yun. So tingin ko naman para sa mga members ho ng committee, para matapos na ho natin to, we'll focus first po. Doon kasi ang tangi lamang hong hiling ng ating principal author ay mabawasan yung singil. So yung mga details po ng pagbabawas, yung mga ilan ho yung e-trike sa gumagana, ibang topic o issue na lang ho natin. Pero ang alam ko ho kasi ito po lahat ay under sa CGSO. So, ngayon, kailangan siguro i-update po natin si CGSO, mag-update sila kung ano na lang ba talaga yung natitira rito. Kasi tingin ko di nila rin alam hindi nila in-update yung mga inventaryo, yung mga property natin. Kasi property natin to So, tingin ko, hindi ko lang alam doon nakastipulate sa contract. Ano ho ba yung magiging obligasyon ng city? Kung ito ba'y 280 o 300 plus ata nung time na to, anong magiging obligasyon ng city kung 120 na lang? Kaya kailangan malaman din natin yung kontrata na yon. Baka pwedeng bigyan nyo ho ako ng, kayo ho ata ang Tribal Management Unit ngayon, baka pwedeng bigyan nyo ako ng committee report, ng findings nyo, regarding po dito, para bago ho namin ipasa yung committee report, meron din ho kayong kaukulan na basihan. May pagbabasehan ho yung mga miyembro ng committee para na ma-justify ho namin. Yes po. Siguro, sir, inventory. Kung Yun siguro ang sa natin. 120, 210 ba o 280? Ngayon. 210. Okay. Hindi, ibig ko pa sabihin yung una pa, yung kay Mayor Erap pa. Kaya nga pinapakuha ko po Yung inventory na lang po, Tita sir. Tribal Management Unit. Yes po. Ano ba yung original na nakuha ng city? 280 po yan, yung livelihood ng 280 city po. before. 280. Nung kay Mayor Erap? Nung kay Mayor Erap po. Okay. So, yung 70, ano ho magiging obligasyon ng city? Dahil ito ba'y nasira na? Kailan nag-update din ho tayo ng report, di ho ba? As of now po, ongoing yung inventory ng Okay, CGSO that's good. po. So, I just like to request that this give us an update regarding that Yes, sir. that Yes, sige po. matter. So, for the meantime, let's proceed with for the approval of the committee proposed by our Your Honor. Additional lang po before the approval, Your Okay. Honor. Papaliwanag ko lang po sa inyo, it's good thing that we have to commend these people. Kasi po, yung si Mr. Diokno,
And with the guidance of Sir Boroboy Santiago, nung na-take over po nila yan, actually is 100 something lang talaga ang units. Because of the diligence, nakakuha po tayo ng maraming maraming e-trike sa kalsada na ito na nga po ang naging resulta. Nakakuha po tayo from 280, nakakuha po tayo ng 210 ngayon. So, yung accounting po ng nawawala na 60 ay siguro madali na nating ma-justify dahil sa motor pool yata ngayon meron na pong around mga 25 po na talagang unserviceable, kahana lang. At meron pa po mga waiting doon na talaga namang nasira na. Nasira na po yung battery na hindi po natin malaman kung bakit nasira. Pero ganun pa man po, 60 pa rin po yung deficit natin from 280. Pero I would like to commend the MTPB, the e-trike department, lalo na dahil po sa kasipagan nila, dati po kasi nung nag-turnover sa kanila, parang 130 lamang po yung nakuha . Kaya marami na po nakuha. Nakuha natin sa ibang mga kalsada. At natutuwa nga po ako kasi nung sinasabi nila kanina, magtataka po kayo kung paano nadagdagan. Nadagdagan po dahil yung sinasabi nga po nila kanina na kailangang iswap namin yung parts na pwedeng pakinabangan at para po tumakbo yung e-trike. Yun po yung ginawa. At yun din po yung nireport ko kay Mayora na wala na pong choice kundi may term po sila, katayin yung parts na yun at tilipat doon para po mapagana lang, mapaandar yung e-trike na yun. Kaya congratulations po sa inyo dahil maganda po yung nagawa nyo kasi na 210, hindi na po masama yun kasi marami naman po talagang sira. Yun lang po, Your Honor. Maraming salamat po. Your Honor, can I be recognized? Councilor Maki Lacson. One last question na lang po. I'm actually really in full support of the measure of the proposed ordinance for the exemption of the payment for the fare for all funded e-trikes para po sa ating mga senior citizens, PWDs, and mga students. Ang question ko lang po, meron po ba itong parang fare matrix or hindi naman fare matrix, parang kunyari maglalagay po ba tayo ng mga stickers or whatever para magkaroon pa ng pagkakilanlan yung mga pasahero na kung kasi kalinawan kasi baka po sasakay PWD o kaya sasakay po yung senior citizen, walang ID, nakikipag-away. So para po sana malinaw at alam din ng driver yung kanyang pananagutan at alam din naman po ng pasahero yung kanyang responsibilidad. Honor. Councilor Lacson. Maganda po yung query po ni Councilor Maki Lacson kasi talaga po magkakaroon ng problema sa mga ID ng seniors and everyone involved na malilibre yung pamasahe. Sa IRR po natin na i-draft ay definitely po ilalagay din natin doon na ang una pong katanungan kasi ng mga matatanda during that time na nagpa-public hearing ako ay sinasabi nila na paano kung lampasan lang kami at hindi kami isakay. Di ba? Pati yung mga estudyante na yun po ay ilalagay natin na yun po ay subject for the driver, yung nag-ooperate for suspension natin. And at the same time po, yun naman pong sa mga pasahero natin, ang capacity po ng e-trike natin, sa totoo, 6. Palagay mo na pong 8 pag apat-apat nila. Minsan po may driver pa nakaupo, sa driver nakaupo. Pero ang totoo po, kailangan lang po ilagay din sa IRR na hindi po pwedeng porke may sumakay na senior, lalakad na sila. Nasasabihin nilang parang special trip. Wala naman po ganon. Kailangan po, sumunod din po sila doon sa natural na patakaran na kailangan kung maghihintay po ng pasahero, yung e-trike maghihintay din po. Yun po yung kasagutan doon sa tinatanong ni Consel Maki. Tapos po, yung isa pa pong katanungan ni Consel ay, ano pa isa pa?
Yung fare metrics po kasi, actually, at alam ko po si Consuelo Uno Lim din po yung gumawa sa isa sa fare metrics. Ang pamasahe po kasi ng e-trike is 20 pesos lamang. 20 pesos. So, yung libre naman po, wala po yun. Papunta po at pauwi, pwede po naman silang sumakay at libre pa rin po sa 20 pesos. So, literally po, 40 pesos din po ang matitipid nila sa pamasahe nila. Malaking bagay po yun, lalo na po sa ating mga mahal sa buhay. Councilor Maki Lacson. Last na question na lang po ito, promise. Para mapunta na po natin ibang measures natin. Yung po bang estudyante, yung mga estudyante po ba, pag walang pasok, exempted pa rin o hindi na? Yun lang po, para po maliwanag sa kaisipan, pati po ng mga ating po mga pasahero. Sa totoo po, Your Honor, nung ginagawa po natin yung panukalang batas, ay ang totality po ay libre sila. Ang naisip lamang po ng may akda noon ay yung talagang walang pasok na Sabado at Linggo, na wala silang pasok o declared holiday dahil hindi na po kasama doon yun kasi kung holiday naman o kaya may bagyo, hindi ka naman dapat lumabas na po, Your Honor, kaya hindi ko na po naisip yun. Pero I will put it in considerations na lagay po natin yan sa IRR natin na pag panukala po yan para po maliwanag sa mga publiko na kapag naka-declare na holiday o walang pasok, pasensya na po. They have to pay the fare, Your Honor. Tama po. Yun din po ang aking pananaw. Maraming salamat po, Principal Author. Councilor Terence Alibarbar. Thank you, Mr. Chair. Nais ko lamang pong mag-manifest po ng aking full support dito po sa inihain ng ating Principal Author, Councilor Rod Lacsamana, together with Councilor Nino de la Cruz and our Majority Floor Leader. Alam niyo po, siguro isa po ito sa mga una na naman na tayo po ang nag-spearhead ng libreng pamasahe para sa ating pong mga mag-aaral, sa mga PWD at sa mga senior. Ito naman po ay sa aking pagkakaalam ay isa sa mga pinapangarap ng ating buting alkalde at vice-alkalde na madagdagan pa ang mga benepisyo ng ating pong mga senior, PWDs at mag-aaral dito sa ating lungsod. Kaya naman po, Consul Rod, Ninong, I'm in full support of this Salamat po. ordinance. Salamat po. Thank you, Mr. Chair.